I trace Stephanie, Missy Kortsku, Marcher sa Statis, Matchusapor. Hidden pension traps na tahimik na nakakaapekto sa libu-libong may-ari ng bahay sa Pilipinas ngayong 2026. Isang maling detalye lang sa SSS o GSIS mo, pwedeng madelay o mawala ang buwanang pensyon mo nang hindi mo namamalayan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang latest pension updates, real risks, at mga pagbabago sa system na ayaw ipaliwanag ng malinaw sa publiko, kaya bawat segundo mahalaga hanggang dulo. Kung gusto mo ng honest at updated pension news para sa Pilipinas na talagang makakatulong sa retirees at future pensioners, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay nakatuon lang sa SSS at GSIS updates para protektahan ang kinabukasan mo at ng pamilya mo. Kaya kung ikaw ay nagmamay-ari ng bahay sa Pilipinas ngayon, marahil ay nag-iisip ka na ligtas ka na, may tirahan ka na, may investment ka na, at kung may SSS o GSIS ka pa, parang kumpleto na ang iyong plano para sa hinaharap. Bird C says, ipronelito akong sarotruan na, praikos na hini karabitan say alam sa breaks, ron yung pagmamay-ari ng bahay at ang pagkakaroon ng pensyon ay dalawang bagay na magkasamang maaaring lumikha ng mga nakatagong bitag na maaaring gumapo sa iyong mga ipon nang hindi mo ito namamalayan. Aling sa taong 2026, mas kritikal na kaysa kailanman na maunawaan mo ang mga ito bago pa man mahuli ang lahat. Isipin mo ito, nagtatrabaho ka ng matagal, nagbabayad ka ng iyong SSS o GSIS contributions ng tapat at pinili mo ang bahay na iyong pinangarap. Sa race mo, lahat ay ayos na. Pero maraming Pilipino ang natutuklasan, padalas na huli na may mga aspeto ng sistema na hindi nila naintindihan ng mabuti at ang mga ito ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kanilang kinabukasan. Hindi ito mga bago o exotic na problema. So ito ay mga ordinaryong sitwasyon na nakaring sa mga ordinaryong tao na katulad po sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. At ang pinakamasaklap, narcissism mga ito ay may si-evaisan kung sana alam natin ang kalingan nating malaman sa tamang oras. Kaya naman nasa video na ito ka ngayon. Tatalakayin natin ang 4 na pinakamapanganib na pension traps na dapat malaman ng bawat may-ari ng bahay sa Pilipinas ngayong 2026. Hindi ito mga teorya o hypothetical na senaryo, ito ay mga totoong sitwasyon na naranasan ng mga totoong Pilipino. So at pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na larawan ng kung ano ang maaring mangyari at higit sa lahat kung paano mo ito maiiwasan. My stocks in such as time years. Ang unang bitag ay tungkol sa isang bagay na tila napaka-ordinaryo, yung pagbabago ng iyong employment status. Marami sa ating mga Pilipino ang nagsisimula bilang regular na empleyado kung saan ang ating employer ang nagbabayad ng bahagi ng ating SSS contributions. Pesbasta pang ganitang setup dahil pakiramdam mo ay may tumutulong sa iyo sa pagbuo ng iyong kinabukasan. Pero ang problemang nangyayari sa maraming may-ari ng bahay ay ito, nang makuha nila ang kanilang sariling negosyo o nag-resign sila para maging freelancer o naging OFW, ang marami sa kanila ay huminto sa pagbabayad ng kanilang SSS contributions. Bakit? Dahil nakatuon na sila sa kanilang bagong trabaho o negosyo at ang SSS ay hindi na automatic na nababawas sa kanilang sahods. Na ito ang nakakalito sa marami, Sid. Kahit na mayroon kang bahay, kahit na mayroon kang pag-aari, ang iyong SSS pension sa panahon ng iyong pagre-retiro ay batay sa iyong contributions at hindi sa iyong kayamanan. Sabihin, kahit mahal ang iyong bahay, kung huminto ka sa pagbabayad ng contributions sa loob ng ilang taon, ang iyong magiging monthly pension ay maaaring mas mababa kaysa sa inaasahan mo. And ito ay nagiging mas masakit para sa mga may-ari ng bahay dahil madalas ang kanilang pera ay nakakulong sa kanilang ari-arian, real estate na hindi mo basta-basta maaaring i-convert sa cash kapag kailangan mo ito agad. Yung mas nakakabitin pa rito ay ang tinatawag na coverage gaps. Kapag may gaps sa inyong SSS contributions, halimbawa 5 taon kang hindi nagbayad, maaari itong makaapekto sa iyong eligibility para sa ilang mga benepisyo. And sa 2026, sirs, may tumumsing kratin sa 2026, may mahigpit na ang mga patakaran kumpara sa nakaraan. Ang solusyon dito ay simple sa papel pero nangangailangan ng disiplina sa gawa. Kahit nagbago ang iyong trabaho o negosyo, ituloy mo ang iyong voluntary SSS contributions. Don't balisin mo ay mas bigat sa ngayon pero ang pagkalugi sa hinaharap ay mas mabigat pa. Ang ikalawang bitag ay isa na talagang nakakasakit sa puso ng maraming Pilipino, lalo na sa mga nagtatrabaho ng husto para makamit ang kanilang pangarap na
magkaroon ng sariling tahanan. Tsaka ito ay ang trap na kinapapalooban ng iyong bahay bilang collateral para sa mga utang na maaaring mag-overlapping sa iyong retirement years. Pakinggan mo ito ng mabuti. Sama si Mumalik Karampay sa Prophecies ng Pag-ibig Fund, meron kang housing loan na maaaring umabot ng 20 hanggang 30 taon. Sa maraming kaso, yung mga taon ng pagbabayad ng iyong mortgage ay tatagal pa rin nang makapag-retire ka na. Yan mismo ang problema. Kapag ikaw ay nagretiro na at ang iyong buwanang pensyon ay ang iyong pangunahing kita, kailangan mo pa ring bayaran ang iyong mortgage. At kung ang iyong pensyon ay hindi sapat para saklawin ang iyong araw-araw na gastos at ang iyong mortgage payment sabay, nasa malaking problema ka na. Pero narito ang mas nakakalitong bahagi ng trap na ito. Maraming Pilipino ang nag-refinance ng kanilang bahay, kumuha ng bagong utang gamit ang kanilang bahay bilang collateral para punduhan ang iba't ibang bagay tulad ng negosyo, edukasyon ng mga anak o maging medical emergencies. Sa simula, mukhang matalino itong desisyon. Pero kapag maraming layers ng utang na ang nakapatong sa iyong bahay at malapit ka na sa retirement age, ang sitwasyon ay maaring maging napaka-komplikado. Temarising Madfong Mark Harris ka na may frustration kayo sa pero ang pera ay patuloy na lumalabas para sa iba't ibang bayarin at walang sapat na paraan para mapanatili ang iyong pamumuhay. Ang susi dito ay ang tamang pagpaplano ng timing ng iyong mga utang. Subukan mong i-target na matapos ang iyong housing loan bago ka mag-retire o hindi bababa sa ilang taon bago mo gawin ito. Sumpadstis wes ng pag-refinance ng iyong bahay maliban kung talagang kailangan at meron kang malinaw na plano para sa pagbabayad. So ang iyong bahay ay dapat na asset sa iyong pagre-retiro, hindi isang pabigat. Ang ikatlong bitag ay isa na hindi karamihan sa atin ay naiisip dahil mukhang nasa malayo pa ang problema. So ito ay tungkol sa kung ano mag-share sa iyong maayuad sa iyong pensyon kapag ikaw ay pumanaw na. O alam kong hindi komportable ang pag-usapan ito, pero ito ay isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan mong planuhin ngayon habang maaga pa. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang nakakaranas ng tinatawag na estate problems pagkatapos na mawala ang isang miyembro ng pamilya. Kung ang iyong bahay ay walang maayos na titulo, walang malinaw na will o estate plan, o kung maraming nagrereklamong tagapagmana, ang iyong pamilya ay maaring matagpuan sarili nila sa loob ng mahabang legal na proseso na maaring tumagal ng ilang taon. It's the Krings, Tram, Trine, Norn, Not Trains, the Prowl, Lakri, Foggy the Fries, Tal of Indians, Trying, Triri at Vinci. So, pero na ito ang koneksyon sa pension na hindi marami sa atin ay nalalaman. Ang iyong SSS o GSIS death benefits at ang iyong surviving spouse pension ay may mga kondisyon at limitasyon. Sa halimbawa, ang iyong byuda o byudo ay maaring makatanggap ng survivor's pension, pero ito ay titigil kapag sila ay nag-remarry. And kung hindi sila narehistro bilang iyong legal na asawa o kung may mga komplikasyon sa inyong relasyon, maaari silang mauwi sa wala. Ang iyong mga anak naman ay may sariling kondisyon din para makatanggap ng mga benepisyo. Ang mas nakakaalarma pa rito ay ang timing. Kapag singgari ang isang parkumatay ng walang maayos na dokumentasyon, ang proseso ng pag-claim ng mga benepisyo ay maaaring maging napakamahirap para sa iyong pamilya. Sa isang pagkakataon na puno na sila ng kalungkutan, kailangan pa nilang harapin ang mga bureaucratic na proseso na maaaring nagtatagal. Ang solusyon dito ay ang pagkakaroon ng malinaw na will, ang pagtitiyak na ang lahat ng iyong mga beneficiaries ay nairehistro ng tama sa SSS o GSIS at ang pakikiusap sa isang abogado para matiyak na ang iyong estate plan ay maayos at updated. Yan ang may ikabat sa bitags at marailang pinaka-nakakabitin sa lahat. Yun ang isa na madalas ay nagmumula sa pinakamagandang intensyon, ang pagtulong sa iyong mga mahal sa buhay. Tinatawag ko itong retirement sabotage through generosity. Ito ay isang bagay na partikular na karaniwan sa kulturang Pilipino. Alam nating lahat na ang Pilipino ay kilala sa kanyang pagiging mapagbigay at mapagmahal sa pamilya. Yung konseptong bayanihan at ang malakas na ugnayan ng pamilya ay ilan sa mga pinakamagandang aspeto ng ating kultura. Pero sa konteksto ng retirement planning, ang sobrang generosity ay maaring maging seryosong problema. Narito lang tipikal na senaryo, ikaw ay may bahay na, may pensyon na, at akala ng lahat kasama na ng iyong sarili ay ligtas ka na. Kaya sabat, natural lang na suportahan mo ang iyong mga anak, mga kapatid o iba pang miyembro ng pamilya na nangangailangan. Mamaring visibly furang piper sa isang anak, tinutulungan mo ang isa pang anak na makapag-aral sa ibang bansa o nagbibigay ka ng regular na allowance sa iyong mga magulang o kamag-anak. To sa risli si do entry gawain to ay mind at kahanga-hanga. Pero ang problema ay kangyayar kapag yung mga gawain to ay kumain ng pondo na sana ay para sa iyong sariling retirement. Karakwash masing yung crowd na kailangan mo na ang iyong ipon, wala na ito dahil ibinigay mo na sa iba. At ang mas masakit, maring sing mas tinutulungan mo at try hindi na nandoon para tulungan ka o wala silang kakayahang gawin ito kahit gusto nila. May isa pang dimension ng trap na ito na particular na nakakaapekto sa mga may-ari ng bahay.
Marami sa atin ang nagre-refinance ng ating bahay at kumuha ng utang laban dito para matulungan ang mga miyembro ng pamilya. Sa simula dito ay mukhang isang mabuting solusyon dahil may asset ka naman. Pero kapag patuloy na ginagawa ito, ang iyong bahay, ang iyong pinaka-importanting asset sa retirement, ay nagiging isang palaging pinagkukunan ng pondo para sa iba. At ang halaga nito para sa iyong sariling kinabukasan ay unti-unting nababawasan. Ang sagot dito ay hindi ang pagtigil sa pagtulong sa pamilya. Yung discourse ay ang fakely sure na malinaw na hangganan at plan. Bago ka tumulong sa iba, tiyaking nakasecure mo muna ang iyong sariling retirement. Isipin ang analogiya sa eroplano. Kapag may emergency, kailangan mong ilagay muna ang oxygen mask sa iyong sarili bago mo tulungan ang iba. Minded magkamaka sarili. So ay matalinong pag-iisip na nagbibigay daan sa iyo na maging mas mahusay na tumutulong sa matagal na panahon. Ngayon, nailarawan ko na sa iyo ang 4 na bitag, ang employment transition trap, ang mortgage retirement overlap trap, ang estate planning trap, at ang generosity trap. Bago tayo mag-move on, gusto kong bigyang diin ang isang bagay na napakahalaga. Yung main trap na ito ay Hindu Parus. Sa hindi man sila mga baganan nangyayari dahil malas ka o dahil masama ang iyong mga desisyon. Pero nagsiyasang mga ito sa pinakamagagaling at pinakamatalinong tao dahil wala silang impormasyon na kailangan nila sa tamang oras. And ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng edukasyon. Ang pagkatutungkol sa mga bagay na ito ngayon bago pa man mangyari ang mga ito sa iyo. So natrilas mo yung sinaiik ay maaring nasa isa o higit pa sa mga sitwasyong ito. Huwag matakot. Hindi pa huli ang lahat. Ang sting hakbang ay isang pagkilala sa problema is ikaw ay nasa tamang landas na dahil tinatrabaho mo ito ngayon. Ang susunod na hakbang ay ang pag-abot sa mga tamang profesional, isang financial advisor na may kaalaman sa lokal na sistema, isang abogado para sa estate planning, at ang direktang pakikipag-ugnayan sa SSS o GSIS para malaman ang iyong current status at mga option. Isa ring mahalagang bagay na dapat gawin ng bawat may-ari ng bahay ngayon ay ang pagsasagawa ng isang retirement audit. Isang malinaw na pagsusuri ng iyong kasalukuyang sitwasyon. So ilan ang iyong naipon sa contributions? Ang kayan matat o sa iyong mortgage. Sino ang iyong nairehistrong beneficiaries? Ano ang mangyayari sa iyong bahay kung may mangyari sa iyo? Yung mga simpleng tanong na ito stays kapag nasagot ng maayos ay maring mag-iba ng iyong kinabukasan ng malaki. Ang 2020 Stansin Trantry Crisis 2026 ay isang taon ng mga pagbabro sa maraming aspeto ng ating ekonomiya at sistema. Ang mga patakaran ay nagbabago, ang mga benepisyo ay nire-review at ang kalagayan ng real estate market ay patuloy na nag-e-evolve. Sa mga gitnaan sa mga pagbabagong ito, ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay ang kaalaman at ang handa. Huwag hintayin na maranasan mo mismo ang mga bitag bago ka kumilos. Regains siyang mahakbang mga hawang magspas hawang may pagkakataon ka pang baguhin ang kurso ng iyong kwento. Shitsamkat sa neuris ang lahat ng iyong pagsisikap, ang pato ng pagtatrabaho, ang pagbabayad ng iyong mga bayarin, ang pagbuo ng iyong tahanan ay may iisang layunin lamang. Ang tiyaking sa iyong pagtanda, ikaw ay ligtas, komportable at may dignidad. And yun ay sinong layunin siya na dapat na labanan at protektahan ng buong puso. Salamat sa inyong oras sa pagnonood ng video na ito. Yung mga sagtulong ito sa iyo, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya sapagkat ang kaalamang ito ay kailangan ng lahat. At kung meron kang mga katanungan o karanasan na gustong ibahagi, iwan ang komento sa baba. Sama-sama tayong matuto at magtulungan para sa mas magandang kinabukasan.